Si Ramon at Mary Ann ay magkasintahang matagal nang nagmamahalan. 5 taon na silang magkasama at sa edad na 26, pangarap na nilang bumuo ng pamilya. Ngunit isang araw, napilitan si Mary Ann na lumayo upang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi madali ang desisyong ito, ngunit kailangan niyang gawin ito upang matulungan ang kanyang inang may sakit. Masakit man para kay Ramon, tinanggap niya ito at nangakong maghihintay. Sa kanilang huling gabi, nagsumpaan silang magpapakasal sa pagbabalik ni Mary Ann. Lumipas ang 2 taon at dahil wala pang video call o mabilisang komunikasyon noong dekada 90, unti-unting lumabo ang kanilang koneksyon. Noong una, puno ng pananabik si Ramon sa pagbabalik ni Mary Ann. Ngunit sa paglipas ng panahon, napalitan ito ng lungkot at pangungulila. Upang punan ng kakulangan, inilaan niya ang oras sa barkada hanggang sa makilala niya si Joanne, isang masayahing dalaga na kumukuha ng kursong edukasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob ni Ramon kay Joanne. Tinulungan niya ito sa pag-aaral, sa pinansyal, sa mga proyekto, at sa emosyonal na suporta. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 3 taon. Sa puntong iyon, tila naglaho na sa isipan ni Ramon ang pangakong iniwan ni Mary Ann noon. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok sa pintuan ni Ramon. Si Mary Ann. Halos hindi siya makapaniwala. Naroon sa harap niya ang babaeng minsan niyang minahal ng labis. Hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot siya. Agad niyang tinanong si Mary Ann kung bakit siya nawala ng matagal. Dito, nalaman niyang hindi naging madali ang pinagdaanan nito. Minamaltrato siya ng kanyang employer at nauwi ito sa isang legal na kaso. Tumakas siya at humingi ng tulong sa Philippine Embassy at sa loob ng 4 na taon, nakipaglaban siya para sa hustisya. Nanalo siya sa kaso at nakatanggap ng bayad pinsala. Sa kabila ng lahat, masaya siyang sinabi kay Ramon na maaari na nilang tuparin ang kanilang pangako, ang magpakasal. Napuno ng kaba ang puso ni Ramon. Hindi niya magawang sabihin ang totoo, na may ibang babae na siyang minamahal. Hinayaan niyang umuwi muna si Mary Ann sa kanilang pamilya, habang pinag-iisipan niya kung paano haharapin ang sitwasyon. Pagkalipas ng 5 buwan, bumalik si Mary Ann at muling tinanong si Ramon tungkol sa kasal. Sa puntong iyon, wala nang ibang pagpipilian si Ramon kundi aminin ang katotohanan. May mahal na akong iba, marahang wika niya. Ngunit sa halip na galit, isang mapait na ngiti ang isinukli ni Mary Ann. Naiintindihan ko, sagot nito. Siguro ito na ang kapalaran natin. Akala ni Ramon ay tapos na ang lahat. Ngunit isang araw, habang sila ni Joanne ay nag-uusap, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Galit na galit si Joanne. Kailangan mo nang pumili ngayon? Ako o siya? Sigaw niya. Hindi kinaya ni Ramon ang tindi ng sitwasyon at sa harapan nilang dalawa, pinili niya si Joanne. Isang tahimik na hikbi lamang ang naging sagot ni Mary Ann bago siya tumalikod at tuluyang lumayo. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos si Joanne at naging isang ganap na guro. Masayang-masaya si Ramon at inanyayahan niya itong magpakasal. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isang mapait na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Patawad Ramon, pero may iba na akong mahal, wika ni Joanne. Ang lalaking inakala niyang pinsan ni Joanne ay siya palang totoong kasintahan nito. Pinili ni Joanne ang iba, isang lalaking may mas magandang kinabukasan, isang seaman. Parang gumuho ang mundo ni Ramon. Ang babaeng pinili niyang ipaglaban ay siyang unang lumisan. Ang babaeng kanyang iniwan ay siyang nanatili, ngunit huli na ang lahat. Sa paglipas ng panahon, si Mary Ann ay bumangon mula sa sakit ng nakaraan. Ginamit niya ang perang natanggap mula sa kaso upang magtayo ng maliit na negosyo. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng sariling pamilya, ngunit minsan sa kalagitnaan ng gabi, naaalala niya pa rin ang lalaking nangakong maghihintay sa kanya. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nanatiling mag-isa. Tuwing nadadaanan niya ang lumang parke kung saan sila madalas mag-usap noon ni Mary Ann, napapaisip siya. Paano kung iba ang naging desisyon niya? Paano kung hindi siya bumitaw sa sumpaan nilang dalawa? Ngunit ang oras ay hindi na maibabalik. Sa huli, natutunan niyang tanggapin ang katotohanang minsan, ang pinakamahalagang tao sa buhay natin ay ang taong hindi natin pinili. Sa huli, sino ba talaga ang tamang piliin? Ang taong kasama mo sa kasalukuyan
o ang taong nanatili para sa iyo sa kabila ng lahat?